Abi Maraño tinalakan ang DLSU Lady Spikers. Dismayado sa naging laro. Honest opinion mula kay Chang. What's up, Volleyball Nation? Welcome back to my YouTube channel. Narito ako para magbigay sa inyo ng updates tungkol sa mundo ng volleyball. Pero bago yan, don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka sa aking mga videos. Hindi lamang naman mga fans ng Lady Spikers ang nagulat at naging dismayado sa naging performance ng DLSU Lady Spikers sa naging laban kontra NU. Matapos nga silang pataubin ng Bulldogs in just 3 sets. Kapansin-pansin na maraming former Lady Spikers din ang nanood ng game, kabilang sina Mitch Cobb, Fifi Sharma, Dea Gagate, Justine Hazareno, Leila Cruz, Maika La Rosa, Ara Galang, and Abi Maraño. Dahil nga rito ay isang video ni Chang, after the game ay natanong siya ng mga fans and netizens kung anong masasabi sa game ng DLSU. Ayon sa kanya, bilang former Lady Spiker at asa nate, kung may pagkakataon na makausap daw niya ang mga ito, sasabihin niyang for sure ay matagal na naman nilang nakakaharap ang NU at kumbaga, same place lang ang ginagawa nila. So dapat familiar na sila. So medyo dun talaga sila nagkulang. Dagdag pa ni Chang Abi ay nawirduhan sila ni Ara Galang sa blocking ng Lasal. Dahil noon, for the longest time ay blockings talaga ang strength ng De La Salle. Pero hindi daw nila iyon naramdaman sa game. To think pa na matatangkad ang batch na ito. Kaya naman talagang medyo bumaba sila sa department na yon. Hindi naman daw niya sinasabing hindi magaling mamblock ang De La Salle. Pero sana raw ay na-maximize nila ang height. Dapat pulido ang pagbasa sa setter. Dapat basahin ng setter. Dapat mapwestuhan nila. Di nila napigilan ang outside hitters ng NU. Pero alam niyang sinabi na rin ito ni Coach Ramil. Hindi naman din daw dapat masad sa setter ng DLSU na si Micol Reyes kung ikukumpara kay Lamina dahil makukonsider niya si Lamina as veteran setter. Since high school setter na siya at yung setter ng DLSU kumbaga bata pa nga. At kung titingnan ang experience, mataas na talaga si Lamina. So hindi dapat tayo magalit sa kanila or ma-disappoint. Kasi sa edad, oo matanda na sila, pero sa experience, bata pa yan. So wag mang bash basta-basta ng players. Wala tayong karapatan na sabihan sila ng masama dahil hindi naman nila nakikita kung ano ang ginagawa ng mga players. Kung disappointed o frustrated ang mga fans ay mas frustrated naman ang players kasi hindi sila nakapag-perform sa kung ano ang ina-expect ng marami. Just watch the game daw, appreciate and accept the result kung ano pa man ito. Walang kontrol ang nanonood or manonood dahil sila naman ang naglalaro. Kahit daw siya ay frustrated dahil alam niya na may potensyal ang mga players. Even kahit si Angel, hindi lahat kaya niyang i-score. So lahat talaga dapat team effort. And si Micol naman, bata pa yon. Si Lamina, magkakasama na sila since high school. So talaga sa diskartihan, lamang na lamang si Lamina. Samantala ay naitanong naman din ng fans kung carry niya ba to be part of the coaching staff ng De La Salle. Pero sabi niya hindi kaya dahil malayo ang bahay niya, nasa tough ang DLSU players habang siya ay nasa Antipolo. Well, we'll see kung talagang makaka-bounce back ang De La Salle Lady Spikers sa susunod nilang laban. Anong masasabi niyo rito? Leave a comment below. Thank you for watching and don't forget to subscribe.